on time. Tagamat, sabi ko nga lagi, mas marami pa yung mga tao sa sabungan na maaga. Mga ano pa yun? Naka-motor, tricycle, puro-puro. Sabi ko rin, parang nakakaano yun, sabungan na namin. Nag-aantay para magbukas yung sabungan. Oo, alas 6 yung pag nagbabiyahe ako ng 6:30, ngayon tinanghali ako ng gising, kaya napakalas tuloy ako. Yun na lang naman sa Semus. So, purihin po ang Panginoon at natin pong namnamin yung kanya pong mensahe sa araw na to. Last week po ay natapos natin yung sa enabling grace na to live and manifest the God life in the now. Kasi meron naman tayong buhay sa Panginoon, kaya lang minsan hindi nakikita sa ngayon. Okay? At isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga pakibasa niyo po. Now to Him who is able to carry out His purpose and do superabundantly, more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams, according to His power that is at work within us. To Him be the glory in the Church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. So, makita po natin dito na sa Kanya po, yung purpose niya, ang Kanyang i-work out, i-carry out super abundantly at according to His power that is at work within us. Makita po natin na may gagawing, kanina habang ako nag-aabang ng, habang pala ako hinihintay ko yung helmet, na kasi yung driver ko nalimutan daw yung kanyang helmet yung para sa akin. So dumaan po siya, pero isang bagay po na nireveal din ng Panginoon na may great things siyang gagawin by next year. Although may ginagawa na po siya sa atin ngayon, pero greater things yung kanya pong gagawin. At sabi nga po yung purposes ng Holy Spirit manifested power na in greater measure in us. In greater measure nga ba? Okay, mini-measure ba natin? Hindi nang take measure so that Christ may establish His presence in our hearts. So kahit na nga ano yung prayer kanina, kahit anong mangyari, talaga naandun pa rin yung kapayapaan ng Panginoon at hindi ka nag-aalala. At that we may be grounded in sincere love for God, Christ, and others. At yung pangatlo, that we may comprehend with our minds and experience in our lives the love of Christ. Nararanasan niyo po ba yung pag-ibig ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at problemang dumarating? At yung mga iniisip niyo pang problema, hindi pa nga dumarating, iniisip niyo na kasi. Yung mga darating po, pinagpaplanuhan at pinoproseso po yan, at meron ka ng action plan dapat. So, hindi ka na mag-aalala kung dumating man yun. That we may be filled with all the fullness of God. So ngayon naman po, in continuation, ay pupunta naman po tayo dun sa ating lalakaran na advancing the kingdom of God. At pakibasa po itong Psalms 84, 5-7. Blessed and greatly favored is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. Passing through the valley of weeping, he made to the feast of springs. The early rain also covers it with blessings. They go from strength to strength, increasing in victorious power. Each of them appears before God in Zion. So ano nga po yung Zion? Yung pong Zion ay yung matured state ng church. Pakitanong nga natin yung matured ka na ba? Hindi aged matured ka na ba sa Panginoon? Yan. So makita po natin dito, hindi po natin iaabot. Kung paano pong sinabi, di ba? May valley of weeping. May pag-iyak. May sakit tayong nararamdaman. Especially sa mga panahon ngayon. Sabi nga, yung mga sakit, karamdaman, at mga biglaang pagbabago. Biglaang pagbabago. Pero mamaya po, ipag-imitingan natin, mayroon akong word on Lord. Ito palang March, September. May binigay na po. At dahil may magagawin siyang bago, kailangan may pagbabago rin tayong gawin. So, they go from strength to strength. Hindi from weakness to weakness, from strength to strength. Kasi the moment po na atin pong mineditate, hindi yung Word of God, kundi yung mga nararamdaman natin,
Although sabi ko nga po, sa katawan, pag binaramdaman ka na, then minsan may katigasan ng ulo natin. Kung kailan may naramdaman, hindi pa magpapacheck up. Yan. Kung kailan mas malala na, yun, saka mas masakit, mas ano, hindi pa yun sa simula pa lang, may naramdaman ka na, pa-check up ka na agad. Hindi dahil umaasa ka doon sa doktor o yung sasabihin niya. Isang bagay nga po sa buhay ni Dr. Jonathan David, hindi na nga maintindihan ng doktor ko ano yung karamdaman niya, bagamat Parkinson's. Pero hindi po matukoy talaga kung ano yung pinakadahilan. At isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga dito sa Advancing His Kingdom, sa kabila po ng kanyang kalagayan, ay talagang nakita niya yung joy na yung maraming buhay ang kanyang na-touch, na nung time na malakas siya at patuloy na nangangaral, at nakita po niya na yung kalagalakan niya na meron pong magpapatuloy kung ano ang simulan ng Panginoon sa kanya. Bagamat sabi ko nga ngayon pa lang sinabihan na kami, sa August ulit, yung punta ng War, Malaysia para sa seminar. So isang bagay po na pinaghahandaan at pinag-iipunan po namin yon. Sabi po dito sa pangalawa, hindi po natin i-abort. So, we will not abort our prophetic destiny. Ang tanong, alam niyo po ba yung prophetic destiny niyo? And as a church, kasama na po doon yung advancing ng kingdom ng Panginoon. Sabi nga po, Zion is like a portal, all that is in heaven will manifest on the earth and manifest in the church in the lives of God's people. Tinitignan po tayo ng sanlibutan at tinatansya tayo dun sa way ng ating pamumuhay. At kung hindi man po sila nagsasalita, pero nakikita nila paano kayo nagpa-progress o nagre-regress o paano nananatili lang. Nakakalungkot po pag iniisip ko yung may mga matagal ng Kristiyano, sabi, pero hindi nakaangat doon sa dapat na kalagayan nila, socially, spiritually una, bago yung socially, yung status. Kasi hindi yung sa iba po, napansin ko, hindi pinapractice yung mga prinsipyong na maaaring napakinggan. Maaaring iisa lang yung napapakinggan natin, pero hindi lahat natututo. Yun lang po yun. Hindi lahat natututo, yung iba kinu-question, yung iba tinatanggap, at the same time, pinag-aaralan pa. Kasi hindi naman po tayo yung religion lang na pakakainin ka minsan at bahala ka na. Next week, limot mo na. Kaya nga po, nire-review ko yung last week. Dahil alam ko sobrang kasiyahan natin. Baka hindi nyo na alam kung yung tinanggap natin. So, pakibasa po sa Matthew 6:10. Come, your will be done on earth as it is in heaven. Okay. Nakikita niyo po ang paghahari ng Panginoon na nangyayari sa panahon natin ngayon. Okay? Kung hindi niyo nakikita, sumunod ang ngayon. Kung alam niyo po yung mga prophetic schedule o yung cycle, ay talaga magpapasalamat kayo sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Dahil dito po yung hudyat na malapit na yung pagbabalik ng Panginoon at kailangan po na maging matibay tayo sa ating pananampalataya at huwag madaya. Sabi po dito sa Hebrews 5 verse 7, pakibasa po. In the days of his earthly life, Jesus offered up both specific petitions and urgent supplications for that which he needed, with fervent crying and tears to the one who has always been able to save him from them. And he was heard because of his reverent submission toward God, his sinlessness, and his unfailing determination to do the Father's will. So makita po natin dito, si Jesus nagkatawang tao. Kaya hindi po natin masabi, hindi naman alam ni Jesus yung nararamdaman ko eh. Kaya lang, sabi nga po, sa kanyang prayer life, lagi niyang inuuna na patuloy na manikluhod sa Ama para yung gagawin o yung mangyayari sa kanya sa araw na yun, kaya niya. Bilang tao, bilang nagkatawang tao na hindi naman nawala ang kanyang pagka-Diyos. Pero andun po nakikita yung pag-asa, yung lagi siyang naka-yield sa anong kalooban ng Ama sa kanyang buhay. At sabi nga po dito, God's word for us
that what was hidden will be revealed, what is sown will be reaped, what is weak will be strengthened. So yung grace, goodness, and glory were upon them all. So we need to get the word into our heart, our mind, and soul. Hindi lang mo mananatili sa puso, lalagay nyo rin po sa isip at ganoon din po sa ating kaluluwa. Dahil dyan sa kaluluwa, ang malimit na tayo yung nagtatalo. Diba? Dahil dyan yung mind, will, and emotion sa kaluluwa Hindi totoo yan, hindi naman nangyayari O anong ginagawa mo? Nagsasow ka na ng doubt sa isip mo, hindi naman nangyayari Imbes na sabihin mo na, bakit kaya hindi nangyayari? Lord, may itinuturo ka ba? Yun ang yung malimit kong gawin pagka na-late ka sa appointment mo o ang haba ng pila, right after, talagang, pwede ba next, na ako mag-appointment? Dahil nung Friday yata, alam kong matraffic, at the same time pupunta pa ako kay nanay. Sabi ko, pwede makipag-appointment na lang next week. So, at hindi ako naiinip pag ako'y naghihintay. Kasi dinidevelop po ng Lord yung patience, at saka at the same time, yung disiplina nyo sa pag-alis. Yan. Ngayon lang po ako na-late dahil 11:30 na kami nakakulong. Yung inaasikaso ko pong patungkol sa pagmimitingan natin mamaya, gabi ko na natanggapin sa Lord. Kaya kailangan po, God will reveal Christ in us and reveal in us, Christ in us. Alam niyo bang nasa inyo si Kristo? And reveal His hidden glory in our domain. Saan man kayo nilagay ng Panginoon? Estudyante man kayo, businessman man kayo, empleyado kayo, kung saan po kayo nilagay ng Panginoon, nandun kayo nanatili, kahit sa bahay lang yan, sa inyong barangay, yan po yung domain nyo. Sabi nga, Christ in us, the hope of glory, filling the whole earth. Pero sabi po, but that glory which He has deposited inside us must be revealed to us. May deposito na sa inyo ang Panginoon Kaya lang hindi nyo pa tinatap. Yung iba naman natap na, kailangan lang i-upgrade at i-update. Parang up lang yan. Diba? Sino malimit dito mag-update ng app? Lalo na pag may bago. Diba? Bigyan ng notice yan. Pag mga may edad na, kababayaan lang yan. Hanggang pangalawang notice, pangatlong notice, na kailangan i-upgrade. Okay? So, pero makita po natin, gaano tayo nag-a-upgrade at nag-a-update ng application ng Panginoon, ng salita ng Diyos sa buhay natin. At, ginagawa ba natin? Napaka-importante yun. Maaaring alam mo. Pero hanggat hindi mo ginagawa, baliwala yan. Hanggat hindi mo sinusunod, walang mangyayari sa iyo. Alam mo lang. Kumbaga sa knowledge mo lang. So we must know the revealed glory in the heart, the earthen treasure that He has put in our spirit that helps us to rise above everything else. Pakibasa niyo po ito, 2 Corinthians 4. Sapagkat ang Diyos na nagsabi, magkaroon ng liwanag sa kadiliman. Ang siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nakahayag kay Jesucristo. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglagyan nito para maipakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin mula sa Diyos at hindi sa amin. Para masanay ho kayo magbasa rin ng Tagalog at hindi lang puro English. Mga toddler pa na puro English na pinag-aaral. So, huwag kayong kalimutan yung salitang Pilipino. Ayan. So, dito po sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So, sinabi lang mo niya yun at nagkaroon na. At dito, yung maunawaan po natin, minsan kasi hindi natin maintindihan, meron pala akong kapangyarihan na mula kay Kristo. Hindi ko lang natatap. Hindi ko lang ginagamit. Kaya minsan, hindi tayo nakakapag-share o naipapakita yung pag-ibig ni Jesus sa iba. Yung simpleng act of pagiging gracious mo lang, or yung pagsasabi ng thank you sa mga guard, sa mga nagbubukas sa guard, o yung mga guard dyan sa gate, diba? Yung mga guard sa mall,
Yung mga napagtatanungan mo, pag nagtanong ka ba, pagkatanong mo, basta ka nalang lalayas, hindi ka man lang magpasalamat. Isang malaking bagay po na nakakagawa yun sa buhay po ng mga taong ating nakakasalumuha. Maging thankful po tayo sa kanilang serbisyo. At dito po ng 2 Corinthians 4:8-10, sa aming pangangaral, ito po yung sabi ni Pablo, ginigipit kami sa aming pangangaral. Hindi po isa yung nangangaral. Kasi lahat po tayo tinawag para mangaral. Doon po sa kaidaran natin, doon sa kaibigan natin, dahil hindi naman lahat ng kapitbahay nyo, kapitbahay ko rin. Ang hirap lang po sa subdivision, di ba? Kung nakatira sa subdivision. Hindi mo bakit kayo kapitbahay ko. Pero pupunta ka talaga sa kanila. Mga work from home, mga ano. Ganun no, sa amin, tanawan lang kami sa magkabilang bintana. Pero hindi po namin talaga nakakausap dahil nga pagka gising ako, tulog naman sila. Yan. Yung mga nakakausap ko lang yung mga nagtitinda sa loob. So, ginigipit kami sa lahat ng paraan pero hindi kami nanulupig. Kuminsan kami ay naguguluhan. Yan. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Marami ang umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Kung minsay sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Tanong, hindi naman po natin nararanasan pa itong mga ito sa panahon natin dahil wala na pong sa ibang bansa nangyayari pa. Pero sabi nga po, tulad na nangyari kay Jesus para sa pamamagitan ng buhay, ng aming buhay. Hindi mo lang buhay ni Jesus, kundi yung buhay niyo. Buhay ng bawat isa sa atin. Paano pong yung mga kabataan nakikita si Jesus sa inyo? Kayo ba yung pinakamalakas tumawa? O magsalita ng walang pakundangan? Nakikipag-away ba kayo? O kayo pa yung pasimuno kung may mga dapat ay mabuting gawin? Hindi nyo po alam yung kapangyarihan nyo to influence. Hanggat hindi nyo sinusubukan at lagi nyo iniisip, ay hindi ko kaya yan. Pag sinabi mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Life and death are in the power of the tongue. At kung ano yung pinunfess mo, yun ang mangyayari. Kasi yun ang pinapaniwalaan mo sa sarili mo. Baguhin mo muna yung paniniwala mo sa sarili mo kung sino ka sa harapan ni Kristo, namatay siya para tubusin tayo sa kasalanan natin at mamuhay ng ayon sa buhay na gusto niya. At makita po natin, lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus. Hindi naman tayo nalalagay sa bingit ng kamatayan, di ba? At sana nga huwag tayo mamatay dahil sa sakit. Sa panahon natin ngayon kasi yung mga kinakain natin at yung disiplina sa sarili. Di ba? Kapag may ginagawang assignment, tambak ang chichilya sa tabi. Yan. Sabi nga po, lahat ng pinapasok natin, aanihin natin. Lahat ng mga hindi tamang ginagawa natin sa ating katawan. Pag puro karne, walang isda, walang gulay. Diba? So, dahil sa sabi, nasa bingit ng kamatayan, dahil sa paglilingkod namin kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming katawang may kamatayan, nakita ng lahat ang buhay ni Jesus. Yes, tatanda po tayo at patuloy na mangungulubot yung mga balat kahit na kung gaano pagpapabanat pa natin. Pero makita po natin na yung pong nais ng Panginoon na makita po yung buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral. Yun, dahil sa pangangaral, hindi dahil sa sakit Pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kasi po, the moment na hindi po natin ipinangaral na meron pong buhay na walang hanggan, after po, sabi ko nga, bakit hindi ako masyadong naapektuhan pag may namatay? O kahit nung namatay yung kapatid ko, observe pa sila ng 40 days nitong December 4, yung bayaw ko. Pero sabi ko nga, wala naman nandiyan mami mo katawan na lang yung naandyan yung espiritu niya, wala na. Ang espiritu po natin, tayo, spirit man tayo Dati patay tayo nung hindi pa natin natanggap si Jesus. At
yung kanyang paraan para matubos tayo sa kasalanan. Maaari nandito ka, pero pwedeng patay pa rin ang espiritu mo hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus ng totoo sa buhay mo at hindi mo dinidesisyonan na mabago ka ng iyong kaisipan, kung ano yung pananaw mo, ay yung dapat yung pananaw na o kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na tayo po ay laging kumakain ng salita ng Diyos everyday. Kung paano paano kayo po ay kumakain sa araw-araw. So sinasabi ng kasulatan, sumampalataya ako kaya nagsalita ako. Hindi pwedeng sumampalataya ka tapos isip lang. Kaya nga pinagko-confess po ang isang tao na totoong tumanggap. Kasi yung sincerity mo rin sa pagtanggap sa Panginoong Jesus, at the same time, yung desire na mabago yung mga dati mong pananaw at sumunod sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. So, sumampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Yung mga simpleng kwentuhan lang po. Diba si Ate Olive? Nakakwentuhan ko lang. Nung nakasalubong ko sa palengke. Pero naibahagi ko kung paano ang Lord ang nag-see us through dun sa kalagayan ni Pastor, na kalagayan din niya ngayon. Kaya nga, pag may pagkakataon din niya, yung gabay na para yung sa pag-manage yung sakit niya. At the same time, baka kayong dalawang gagamitin doon na mag sa kanila. Dahil kayo yung taga-roon. Diba? Magbigay ng pag-asa, magbigay ng katiyakan. Okay? Kasi pati yung anxiety, ayan. Baga meron po sa atin dito may mga anxiety. Hindi nyo ba kinukonfess yung be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication, make your request. Request pa lang yun known to God. And the God of peace, ayan. Kasi sabi nga po, yung dumating tayo doon sa lugar na hindi na makakagawa yung kaaway. Bagamat kay Jesus, nag-antay pa ng opportune time ang kaaway para makagawa ulit after nung 3 temptations niya. Pero sa atin, habang pinamumuhay po natin si Jesus, lalo na ako, hindi naman maghapon magdamag. Maghapon lang ako solo sa bahay. Kaya kong maghapon nang walang gagawin kundi mag-enroll, mag-aral. At walang gagawin sa bahay. Yun. Kaya po, hindi makapag-ayos. Pero alam mo naman na talagang kung ano yung tinawag ng Panginoon at kailangan kong gawin. Marami pa po. So, sabi po dito, sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya rin bubuhay sa amin. Tulad na ng ginawa niya kay Jesus at dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Yun ay kung nananatili po kayo sa piling ng Panginoon. Kung sinusunod nyo at hinahakbangan sa pananampalataya yung pagkatawag niya sa iyo. Ano ba yung gagawin mo? Hindi lang para umating, kundi para magpakatibay at para kung saan yung domain mo patuloy kang gagamitin ng Panginoon ay magawa mo po. At sabi nga sa 15:16, ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong nagbubuti, para lang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya at dahil dito ay mapupuri siya. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob, kahit na unti-unting humihina ang aming katawan. Yan. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Lahat po ng mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok o problema, sabi nga po hanapin natin lagi, Lord, hindi yung pagsubok na sinisi mo na si Satanas. Pero ano yung ginagawa mo na nais mong matutunan ko o ano yung dinidevelop mong karakter na wala pa sa akin o kailangan ko pang pagbutihin. So, isang bagay po na makita natin na yung pong biyaya ng Panginoon na sabi nga habang tumatanda naman tayo, yung iba nga bata pa lang, mahina na yung katawan. Bakit? Puro sa gadget Hindi mo na pinag-exercise, hindi mo na inilabas, hindi mo na nilaro. Yan, tumakbo. Hindi puro nasa gadget. So kasama po yun na kailangan nating
unawain na ingatan po natin yung ating katawan. Pagdasan niyo po ito. Therefore, we do not lose heart. There is one thing we need to do. In our difficulty and trial, we must live by the word because everybody will be pressuring us from every side. That kind of pressure is very dangerous. We make mistakes because of desperation. Yan. Yung mga biglaang sagot. Lalo na sa panahon natin ngayon. Daming party. Hindi ko sasabi ko kayo lumalo. Okay? Pero yun pong oras natin. Yung ate ko po, pumunta ng Christmas reunion kahapon sa Laguna. At umuwi po. 7:30, sabi niya, sige, text kita pagka makakauwi ako. Sabi ko, doon ka na sa bahay matulog. Umuwi, 7:30 ng gabi. Biyahe pa yun, papuntang Pasig. So, alam niyo na kung ang dahilan. So, dito po makita natin, ayan, pakatasan niyo po. We need to discover the strength within our own spirit. Despite and despite of what happens, we must continue in our journey. Ayan. Kasi nga po, yung strength na meron tayo, na-discover niyo na ba ano yung strength niyo? Hindi ho tayo lahat pare-pareho ng strength, hindi rin lahat pare-pareho ng weakness. Pero kailangan pong ma-discover ano yung strength within our own spirit. Hindi yung nasa espiritu ko ay kaparehong nasa espiritu ni Jambo at espiritu ni Pache. Kasi nga po, unique ang bawat isa sa atin. At kung ano po yung pinagtutuunan natin ng pansin in the spirit, kaya nga po yung pagbabasa ng Bible ay napaka halaga. Kahit po pa ulit-ulit yan, next year, sisimula na naman ulit tayo. Di ba? Tanong, makakabente na kaya tayo sa Paul para sa mga nagbabasa? Isang biyaya po na natuwa ako nung kasabay ko siguro papuntang kaiba kami napupuntahan pero isa lang mo yung sasakyan namin papitex na kahit nasa jeep kaya sabi ko ba't ang aga nakaka-book sa Paul kahit nasa jeep siya, nagbabasa siya 35 na po yun. Nagtatrabaho. Ba't yung mga estudyante? Bakit yung mga bata? Bakit hindi nagagawa? Sample ko lang yan ho, dahil nakita ko lang yung ginagawa niya. Tamad? Ayaw gawin? Pinakarot po nun, disobedience. Yun ang pinapagawa ng Lord sa atin para pakibalin tayo. Kaya lang, ayaw nyo kumain, kaya lang kayo gutom. Okay? Sino dito yung makain lang ng once a week? Dahil walang makain. So, makita po natin na hindi po kailangan lagi tayo magutom. Nandiyan po yung pagkain. Pakandaan yung mga app na na-download sa inyong mga cellphone o kung ano man yung gadget nyo pero walang Bible. Yan. So, isang pagtutuwid lang po ng Panginoon dahil nais niya at mahal niya po tayo at patuloy na sa mga spare time. Ako, nakikita nyo, late rin ako nakakapagbasa. Pero pag nagbasa ako, sigurado ko, pag nag-vote ako, yun ang pinaka-latest. Kasi nabasa ko na, o nag-a-advance na basa ako, kaya kahit hindi pa nakapaglagay ng poll si Ate Bajek, pag naglagay na siya, nag-check na ako agad. Kasi tapos ko nang basahin. So, isang bagay po na makita natin. So, 2 Corinthians 4:16, therefore we do not become discouraged, spiritless, disappointed, or afraid. Ayan. Yung mga takot po. Eh, hindi naman tayo binigyan ng Lord ng espiritu ng pagkatakot, hindi katapangan. Though our outer self is progressively wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day by day. Kaya kung makita natin na yung pong spirit man natin ang kailangan ma-renew day by day. Dahil ito pong physical na katawan ay talagang
lalo na kung hindi naman tayo gumagamit ng mga, hindi naman tayo nagtitake ng mga vitamins. Hindi naman sinasabing yung vitamins ang pangano. Pero yung pong depende po sa ating physical na paggamit ng ating physical din na katawan. Abusuhin natin sa pagpupuyat ng walang kapararakan dahil naglalaro ka lang. Di ba? Imbis na matulog ka ng 8 oras sa isang araw. Yan. At dito po sa 2 Corinthians 4:17 to 18, pakibasa niyo po. For our momentary light distress, this passing trouble, is producing for us an eternal weight of glory, a fullness beyond all measure, surpassing all comparisons, a transcendent splendor and an endless blessedness. So we look not at the things we are seen, but at the things which are unseen. For the things which are visible are temporal, just brief and fleeting, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. Na makita po natin dito na sa Tagalog, sa mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito, ay sa mundong ito lang, ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Yan. Ganda ng pagkasabi na hindi gaanong mabigat. Eh, ikaw, bigat na bigat ka na. The way na tinitignan natin yung mga pangyayari sa buhay natin. Hindi ba kayo na-amaze pag yung mga may disability, putol ng kamay, putol ng paa? Hindi isang tao yun. Pero namamalimos. Although meron naman pong ayuda. Pero yung iba, ginagamit yun doon sa lakas na ibinigay sa kanila ng Panginoon at abilidad upang kumita ng maayos. At dito po, sabi nga panandalian naman at hindi gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagaan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Temporal lang ho ang ating pananatili dito sa mundo. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Pakibasa po yung kasunod. Christ in us, the hope of glory, filling the whole earth. God's people will tap into the revelation of Christ in us, the hope of glory. This is going to be our revelation. Extraordinary insight and foresight, and if we think about it, then hindsight. Okay, so makita po natin, yun pong insight, yung pananaw natin, o yung iba sa, yung pananaw po natin, iba po yung sa tinatanaw natin. Di ba? Maaaring lagi mo tinatanaw si Crush. Pero ano po yung pananaw natin sa mga bagay-bagay? Meron ba kayong ibang pananaw sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay niyo? Ay Lord, salamat kasama kita sa kabila ng mga pangyayari nito. Ay Panginoon, salamat po. Sino na nagpasalamat dito na may kakayahan pa kayo kumain? Diba? Nakakapagsubo pa kayo sa sarili niyo na hindi umaasa sa iba o hindi umaasa sa tubo na nakakapit sa inyo. Yung mga nabibigyan ng baon, pag pumapasok, mareklamo pa. 20 lang ang baon ko, kulang pong kamasahe. Wala naman ako nagbibigay ng 20 pesos na baon na kulang pa sa pamasahe pabalik. Unless na naglalakad lang mo kayo. 20 pesos, binibigay ko lang. Sa iyo. Ayan, kay Jumbo raw binibigay ni Tapos yun naman pong foresight, sabi nga po, yung pananaw nyo sa sarili nyo. Kaya nga kailangan yung pananaw nyo sa sarili nyo, paano kayo binavalue ng Panginoon. Ganun yung maging pananaw nyo. Lord, salamat, niligtas mo ako, tinubos mo ako sa aking kasalanan. Bagamat nagkakamali ako, pinapatawad mo pa rin ako the moment I acknowledge ko yung aking kasalanan. Kanino nag-book ako, bigla akong kinancel, napindot ko yung cancel. At sabi ni Dorothy, bakit dito ka sa bahay natin nagpasundo? Mami, hindi naman ako gaano marunong gumamit ng app. Pero nung nakatatlong text po yung rider na magpa-rebook na lang daw ako, sabi ko, my apologies. Yun lang.
I mean, sabi ko nga po pagka kayo po'y nag-aangkas, 20% pala ang inaalis sa kanila. So kung 110, halimbawa ang booking, 20% kaltas na agad yun. Yan, napanood ko lang ho, kaya nagkaroon din ako ng pananaw kung bakit. Although hindi naman bawal naman kung parang umi sila ng sobra, di ba? So yung foresight naman, yung pag-iintindi sa hinaharap o kinabukasan, pagtanaw sa hinaharap o yung pagiging maagap. Ang limit ko pong sabihin sa inyo, ang paghahanda sa pagtanda ay habang bata ka pa. Kaya maganda ka na, CJ. Para sa pagtanda mo. Hindi yung kailan pagbatanda na saka nagkukumahog. Kaya nga po yung mga member ng SSS, sabi ko, pwede po yun, makakapag-minister tayo doon, mapaunlad yung mga pananaw. Pero hindi ko ako magbabayad, ho. Basta meron na silang SSS number, pwedeng ilagay. At yung mga ayaw kumuha ng sariling, yung PRN, ang hirap din kasi yan, lalo na pag nalilimutan mo. Okay? At yun pong hindsight ay yung pagbabalik tanaw. Yun pong pag-unawa mo dun sa past event. At yun, yung pananaw mo sa past event na meron ka ng panibagong kaunawaan. Bakit nangyari yun? O yung perspective at after it has concluded. So, dapat po magkaroon po tayo ng ganito na makita po natin. So, sabi po ni Dr. Miles Monroe, pakibasa nyo nga po. Being open to correction means making ourselves vulnerable, and many people are not willing to do that. At ijay, ano yung vulnerable? Parang ano po, Ano sa ipapaliwan mo? parang mabilis na ma-accept mo sa mga Ayan. Kasi the moment na open ka sa correction, sabi nga po, means yung mabilis tayong maapektuhan na hindi na natin pinapakinggan, yun ang kukorek sa atin. Yung baga may sinasabi pa lang na sitwasyon, ang dami mo nang iniisip, hindi mo na napapakinggan, ano ba yung kinokorek niya? Yung ugali mo ba? Yun bang sinabi mo at hindi ikaw? Dahil nagkokorek ho tayo, hindi po doon sa mismong tao. Ano yung ginawa niya? Ano yung sinabi niya? Ano yung hindi niya ginagawa? Na kailangan niyang baguhin. At kung pinapakinggan po natin yun, makakagawa tayo ng action. At lalo na kung ina-acknowledge natin kung paano ko kanina in-acknowledge yung pagkakamali ko doon sa nung nag-book ako. Yun lang, mag-sorry ka lang. Mag-sorry at desisyon na nung magbago. At sabi pa po, nakibasa po ulit, We are a sum total of what we have learned from all who have taught us, both great and small. so kung ano po yung natutunan natin, ay patuloy po na makikita natin yun yung resulta kung sino tayo at ano tayo ngayon. Yun ito natutunan tayo. At makita po natin doon sa revelation knowledge, sabi nga po, revelation knowledge is going to be the stability of our times. This revelation will lay a foundation and formation of the manifestation of Christ in us, and all that God is going to do is to reveal what He has placed inside us from the beginning of time. So alam niyo na po ba, kailangan po natin yung revelation knowledge. At ano po yung revelation knowledge? Yan, pakibasa niyo po, 1 Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Proverbs 2:6. Mami, Ay, yan. for the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Okay, so yung pong wisdom, yung pagkaunawa, ang Panginoon po ang nagbibigay. Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. So makita po natin, yung tatay na nakalimot sa mga batas ng Panginoon, damay pati anak. Kinalimutan mo ako, kakalimutan ko rin ang mga anak mo.
So kung nakalimot po tayo sa Panginoon, in one time ng ating paglakad, balik na po tayo at pagsisihan po natin. Kung may dinidil sa inyo ang Panginoon, at dito po sa Ephesians 1:17, pakibasa po. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Isaiah 11:2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. So ito po ay nagsasalita patungkol sa Panginoong Jesus. At sa Isaiah 39 verse 6, And he will be the security and stability of your times, a treasure of salvation, wisdom and knowledge. The fear of the Lord is your treasure. okay, sino po dito yung nakatakot sa Panginoon? At makita po natin na yun yung ating kayamanan. Yung pagkatakot na gumawa ng mali at nang hindi po naayon sa Panginoon. Yung pag-iisip ng hindi po ayon sa gusto ng Panginoon sa atin. At yun pong mga bagay na makita po natin na kasi nga, nandiyan na yung kanyang salita eh. At the same time, may mga connection po tayo sa mga tamang tao dapat. Para po sa mga tamang desisyon din na ating gagawin. May mga plano tayo, may mga desisyon din, pero makita po natin na nais ng Panginoon na bigyan tayo ng wisdom as we go through sa journey natin, sa mga kailangan natin pagdesisyonan. At sabi nga po ni Dr. Miles Monroe, pakibasa niyo po, One of the greatest tragedies in life is to watch potential die untapped. okay. Bawat isa po sa atin may potensyal na inilagay ang Panginoon. Maaaring yung iba nasa 1/4 pa lang ang nagagamit, yung iba ay nasa 1/8, yan, or kalahati. Pero makita po natin na sabi nga po niya ay ni Dr. Miles din na knowledge is not power, applied knowledge is power. Marami kang alam, pero hindi mo naman ini-apply. O di, baliwala. Di po ba? Maaaring napapakinggan, maaaring maraming natututunan. Hindi yung mahirap, hindi madali. Yung pupunta ka ng War Malaysia na hindi mo maintindihan ang mga kasama mo doon. Yan. Pero isang biyaya po ng Panginoon. Pag uwi, kailangan aralin mo pa ulit. The same time, gano'n din po sa Baguio. Yung summit na ina-attenan namin, pag uwi, kailangan aralin pa. Kailangan pang patuloy na namnamin, ay hati-hatiin. At may inire-reveal pa po ang Panginoon kung ginagawa po natin yun. At sabi po dito, what revelation knowledge will do to us. Okay? Pakibasa niyo nga po. We become the man And the woman God wants us to be, or else we are just building according to the pattern of the people round about us who are successful. Okay, so yun pong gusto niyo po ba maging man and woman of God na hindi po yung kagustuhan ng Panginoon na kung maging sino tayo, hindi yung kagustuhan natin na kung maging ano tayo o maging sino tayo. Gusto ko makilala ako. Hindi ka naman nagpapakilala. Ano ba yun? Pero mas maganda po, kilala ka ng Panginoon. Ang Panginoon ang nakakakilala sa iyo. At the same time, gagawin din ng Panginoon na makilala ka sa community nyo. Sa school nyo. Sa workplace nyo. Dahil dun sa mga ipinapakita mong karakteristik ng Panginoon. So dito po makita natin, after many years of suffering, many years talaga, hindi some years lang. At yun po ay depende sa pananaw natin about sa suffering. Yan. We will understand the word success is different from what people say. It will lay a foundation and formation of the manifestation of Christ in us. Kaya mo pinagdaraanan o pagdadaanan pa yung mga bagay-bagay sa mundo, yun para sabi mo nga, Lord, lagi niyo ba sinasabi pag kayo may pinagdadaanan, Lord, ano ang tinutulong mo dito? Ano yung gusto mong matutunan ko? Dapat ganun po yung attitude natin.
O ano yung pagkakamaling nagawa ko, bakit ko naranasan ito? Kasagot naman ng Lord, papakita sa iyo. Di po ba? O yung bagang, sabi ko nga, yung mga malimit kong konting pagsisinungaling. May barya ka po ba? Wala. Pero meron naman. Nakorek ko ako ng Lord yun. God, sorry. Coins lang yun. Konti na lang yung coins ko. Kaya, may barya ka po ba na o may mas maliit ka bang bill? Nakorek ako ng Lord doon. Right after nun, Lord, pasensya na po. Kaya pag may barya ako, kaya dinadamihan ko na yung barya ko. Okay? So, this revelation of the glory of God filling the whole earth will captivate us and propel us to move forward, advancing the kingdom. This revelation that God is going to give to us is just amazing. So, dito pa makita natin, whatever you master makes you valuable. Don't seek success, seek to be valuable. Don't seek to be successful, seek to make yourself valuable. Okay? At whatever you are gifted is is the key to your process and your progress and your prosperity. Huwag niyo sabihin, nabuhay ako mahirap, mamatay na lang ako mahirap. Eh kayo nagsabi yun hindi nyo sinasabi ng Lord Kaya lang, yung pananaw nyo ng pagiging mayaman o pagiging successful, depende dun sa kakayanan nyo, natanggapin yun. At pamahalaan yun. Steward lang po tayo. So what keeps you alive is staying in your mastery. Whatever you master makes you valuable. Yan. So makita po natin na talagang yung value natin at kung ano yung binavalue natin. Yung Pastor Erwin, talagang yung sa music. Diba? Parang hindi umano na. Okay. May reaction doon okay? So dito po, sabi po ni Dr. Miles, you must decide if you are going to rob the world or bless it with the rich, valuable, potent, untapped resources locked away within you. Discoveryhin nyo saan kayo magaling. Magaling ako magsinungaling. Hirap ka. Kung wala kayo mukhang magaling ka magsinungaling. Magaling ako magkunwari. Mga kabataan, magugas ka na. Mami, masakit ang ano ko. Kahit naman walang masakit. Diba? So dito po makita natin na nais ng Panginoon na patuloy po na tayo ay ilabas. Ano yung potential natin? Last week, ako yung bilib lagi kay Sir Marlon. Biro nyo yung sayote. Talagang sama na sayote ngayon, di ba? May dala siya dahil panin lang. 90 na pala. Hindi naman niya binenta sa atin. Sabihin yung mga ganong klase, tapos sinishare niya. Hindi madali magtanim ang pinag-aaralan ko pa, nung tatanim ko sa mga palayo, yung mga flower pot ko Pero gusto ko ng gulay kasi bumili ako ng okra nung isang araw Saglit lang Ano yan? Sabi ko, isasawsaw ko sa bagoong, hindi ko na lang iluto. Naitapo ko na lang kasi alala. So, dito po pangalawa, our domain is where God is expanding us and maturing us. So when we started on the journey of our redeemed domain, did we realize that the manifestation of we look for is outside, it is temporal. But we look for a permanent power to change lives. Although hindi po tayo yung magbabago ng buhay ng mga tao, ang Holy Spirit pa rin po yung magta-transform sa kanilang buhay. Tayo po yung mag-i-encourage sa kanila na magpatuloy, na lumakas at patuloy po magpagamit sa Panginoon. At yung pong revelation knowledge, ano pong gagawin sa atin? Pangatlo, the manifestation of the Son of God in the sons of God will be a reality. We are going to see more evidence of Christ in us. So dito po makita natin, we will be so surprised and shocked with what we are pursuing. It is so meager, it is nothing to be compared with the revelation of Christ to us. That revelation is so powerful that we will change. It will change. Yun pong revelation. It will change the world. Kaya dapat yung revelation, kung sino si Kristo nasa sa inyo.
Para pag isinare nyo, may kapangyarihan. So dito po, they went to preach Christ, yan, and not the four spiritual laws. Hindi po yung G12. Pero yung kung tinanggap natin, yung ano yun, one-to-one. Si Jesus po yung pinapangaral. Kaya i-review nyo para hindi lang natin pinag-aralan. Kundi yun po ang patuloy na maipakilala si Jesus. Hindi po yung methodology ng church or kung anumang mga sabihin natin spiritual materials na ating gagamitin. So, no matter how spiritual it is not Christ. Christ is going to be made manifest. This is through apostolic grace. So, dito po sa Romans 8:17 to 18, pakilasa po. And if we are His children, then we are His heirs also. Heirs of God and heirs with Christ, sharing His spiritual blessing and inheritance. If indeed we share in His suffering, so that we may also share in His glory. For I consider from the standpoint of faith that the sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us. Tanong po, kinoconsider niyo ba ang sarili ng anak ng Diyos? Amen. Okay. Para hindi lahat. Anak kayo ng magulang niyo. Siyempre. Pero yung maging anak ng Diyos, na natatawag mo siyang Abba Father. Yan. Confident ka na tumawag sa Kanya dahil alam mo, anak ka niya at nagapagmana ka. So dito makita po natin, kung nag-share tayo sa Kanyang suffering, kung napagbibintangan ka dahil sa pagiging mabait mo, pagbintangan ka talaga. O sa hindi mo pagsama. Nung last po na reunion namin, ng batch namin, meron po akong isang kaklase na naglatag dun sa mesa namin. Yung, ano yun, yung gaming cards. Yan. Dinaglatag ko siya. Kuha sila lahat. Pagdating sa akin, dinanok ako. Okay, hindi ako kukuha yun. Tapos yung bago pa maubos pa yun, inanok ulit ako. Hindi. Ito. Yung isang kaklase ko na yung may stage 4 na ano, yung nagpapa-chemotherapy. Siya po yung kumuha ng dalawa. Ito anong gagawin ko niya? Magsusulitaryo ako sa bahay. Habang isa. Yung mga bagay na hindi mo naman kailangan na magkapat nakikisama ako sa kanila, pero hindi ko kailangan kumuha nung inalok niya. Matuto kayo tumanggi. Naalo kayong uminom. Ano? Alcohol. Okay lang yung wine. Okay. Sige siya. Yun naman. Pero yung mismong alak, yung alcoholic drink, yan. Yan lalo na ngayon, mga pasto, di ba? Dami-dami party. May mga pag nawala, maalam mo na, nagiinuman na yan. Okay? So dito po, ano po yung ginagawa ng revelation knowledge? The glory to be revealed to us, and that glory is in us. And it is this glory that God is nurturing and maturing. This is what He is looking for. So He is not looking for us to be smart with the anointing. That is why we must go beyond legacy transfer. One thing is for the Father to transfer the legacy, and the other thing is to partake in our inheritance. Okay? So, the evidence of legacy transfer is the reproduction of new lives. Kaya nga po may mga, ngayon pa lamang, pinapatayin ko na si kay Dilin si Nicolette. Pinapatay. Baby yan, yung ako ko. Meron na pong tight shoe ako ko. Tight siya na opening na yan. 2 buwan pa lang. Doon po nagsisimula. Pero makita po natin, sabi nga po yung pag-take, kahit na pinapangaral ng magulang mo, kung hindi mo ginagawa, at kung nakikita mo naman ginagawa ng magulang mo, sa obserbasyon ko po, yung mga anak na nakikita yung ginagawa ng magulang, doon pa lang po, kahit hindi na magsalita, ginagawa nila. Hindi po kasi tagawin lang.
Pero yung pong prinsipyo na naibaba sa kanila para magawa. Sabi ko nga po, pagdating sa tithes, honor mo yan sa Panginoon, na-acknowledge mo na anuman yung natanggap mo, galing sa Kanya. Pero yung offering, yun yung para sa iyo. Yung seed mo, para sa pangangailangan mo. Kaya po yung isang bagay na makita natin, yung maunawaan natin, bakit na hindi nagsalita ang Diyos sa Malakay 3:10 ng 400 years bago nagkaroon ng New Testament. Yung mismo mga pari yung mga nagnanakaw. At ang ninanakaw, tithes and offering. So at the same time, yung pong makakita natin na may mga nagsasabing Kristiyano sila pero ayaw nila mag-honor sa Panginoon. Bakit? Kasi yung pong, yung bagang isipan na, pag binigay ko to kukulangin ako, talagang yung gano'n na mangyayari. Lalo na yung mga dati na nag-honor sa Lord, biglang nag-isipang itigil. Dahil nakita higit yung pangangailangan nila kaysa doon sa kakayanan ng Panginoon na suplayan yung pangangailangan nila, kaya lang baka may itinuturo na hindi nila natutunan. Or maaaring sinusubok. So, isa nakita po natin dito, yung reproduction ng mga bagong buhay. Tinitignan po pa natin yung mga anak natin, sila yung magpapatuloy. Kung ano yung sinimula ng Panginoon sa atin, at ngayon pa lamang po, i-disciple na natin sila. So, God makes the engineer circumstances so that what needs to be coming forth will come forth. That is why we will suffer with Him. We will also be glorified with Him. At dito po sa Romans 8:16, pakibasa po. The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit, assuring us that we believers are children of God. So dito po, ang banal na espiritu ang ating espiritu. So may Holy Spirit, meron tayong spirit man, ay parehong nagpapatunay. Kaya pag yung spirit man, pag sinabing, kayo ba'y anak ng Diyos, hindi nyo masabi. Baka hindi pa tinatanggap ng yung espiritu. Kasi ang tinitignan nyo, ano yung kasalanan nyo? Simple lang naman po, nagkasala ka, magsisi ka, balik ulit. Huwag mo nang patagalin kasi madadagdagan pa yung kasalanan eh. Pag hindi ka bumalik agad. Romans 8:18. Pakibasa po. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihambing sa napakagandang kalagayan na sa ating balang araw. Pero yung iba po nararanasan na ngayon pa lang. Pero hindi pa yan yung the fullest. So, yung mga paghihirap po natin, sabi nga po yung revelation of Christ to us, revealed to us, revealed in us, and revealed through us. Patuloy po nating maranasan. At sa Romans 8:19, pakibasa po. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Okay? For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. Maging ang, sabi nga po, buong nilikha. Kahit yung mga hayop dyan, yung mga nature dyan, naghihintay ng mga tamang tao, yung kanyang mga anak ng Diyos na patuloy na magpapatupad ano ang nais ng Panginoon. So, even creation is beginning to grow. Where are the manifested sons of God? Where are they? Are they locked up in churches? Yes, umaattend po tayo ng service, pero hindi yung ministry nyo, hindi nyo kailangan itong gawin. Sabi ko nga po 3 full-time lang yung kailangan ko pagka may office na. Sama na ako doon sa isa. Ang 2 na lang. Okay? So, we must release every man and woman to be like Christ unto each man. Jesus said that we preach the gospel to the ends of the earth and for a witness. Kaya kung may tinatanong po kayo mga lugar, ipapadala kayo ng Panginoon. Ngayon pa lamang, simulan nyo na yung pinapagawa niya. So, what did the apostles witness? They saw and were with Him. When Jesus was hungry, we ate. When He was sleepy, He slept. Dahil ba natin si Jesus, kahit antok ka na, ayaw ka matulog. Pero pag nasa church, saka ka natutulog. Yan, di ba?
Lalo na pag aircon yung church. Tapos ang sarap pa ng upuan. So we didn't exchange that. He operated in the normal, practical ways of life. So that is why we need to take heed where the Holy Spirit leads us, so we don't lose our heads, for all creation waits eagerly. So creation knows and feels the birth pangs on the earth. So there is something happening in the church, in His kingdom, that they are beginning to align their lives. The tree is beginning to feel the presence of God. God is coming back to the earth. So this is serious. This is not normal gospel. At yun po, it is bringing Christ back to the earth. Ano man po yung nangyayari? Dadalhin po ng Panginoon. Babalik po ang Panginoon. Then you will see Him literally when He returns. Kaya po, there is slavery to corruption. Yung Kristo po na nakatago sa atin, inabutan ko si Kristo. But for now, the Christ is in us, hidden in earthen vessels. So, sa palayok lang po. Para nga po yung kapangyarihan, hindi natin aangkinin, ang galing-galing ko mag-share. Napatanggap ko 100 tao sa isang preaching. One-to-one na lang eh. Isa lang, mapatanggap mo at alagaan mo rin. Ikaw ang mag-disciple, kung ikaw ay naging disciple na. So, yung pong, ito po yung reason na ang dapat ay bawat Kristiyano who really have Christ are successful despite of all the trial, problem, and pressure, because the Lord is with us. His favor is with us, Christ in us. So, there is slavery to corruption in the earth. Yan. Talaga pong nakita natin yan sa mga balita. Creation itself will be set free from corruption. There are not only corrupt politicians, there are not only corrupt men, but there are slaves to corruption, even among creation. The beauty of the flower that we see today is not like the one that was created by God. So, makita po natin na yun pong, kung ang Panginoon po ay nasa atin, ay patuloy po na makikita natin. Kaya nga po ang sinabi ni Pablo kay Timoteo, ay sa Romans 8:1, wala pong condemnation na sa lahat lang na kay Kristo Jesus. At for the law of Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Ang mamamatay na lang po, physical natin katawan, pero tayo hindi na. May sakit lang po, yung physical natin katawan, pero tayo magaling na. Yun naman kasi may ganun. Ako kahit po marami ng epekto yung aking sakit sa loob ng maraming taon. Pero lagi ko pa rin confess, I am healed of the Lord. Masakit ang lalamunan, bumulog lang natin bigla may asin. Hindi ko muna uwi na antibiotic agad, okay? So, kaya ngayon, hindi naatulan ng kaparusahan ang mga anak kay Kristo Jesus sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya nais po natin na sabihin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. So, yung pong klase ng revelation, makita po natin at marinig natin will be phenomenal. Naririnig niyo po ang tinig ng Panginoon pag nangungusap sa inyo. Yung every time na nagbabasa kayo ng Bible, merong biglang isang verse na mag-i-extract sa inyo. Mabilis po sa ating spirit man. Maintindihan natin. The Holy Spirit will reveal Christ in us to reveal His grace in us, and we will find a supply of grace. Pakitasa po yung 2 Timothy 2:1. So you, my son, be strong, constantly strengthened and empowered in the grace that is to be found only in Christ Jesus. So, magpakatatag kayo, bawat isa sa atin, para po sa nais ng Panginoon na pagdaanan natin. At dito po sa Salmo 84, 5-7. Mapalad ang mga taong tumanggap ng kalakasan mula sa inyo,
at nananabik na makapunta sa inyong templo, habang binabaybay nila ang tuyong lambak ng baka. Iniisip nila ang mga bukal doon at tila umulan dahil may tubig kahit saan. Lalo silang lumalakas habang lumalakad hanggang ang bawat isa sa kanila ay makarating sa presensya ng Diyos doon sa Zion. So dito makita po natin na patuloy ng Panginoon, they go from strength to strength. At yun pong, sana po ganun din tayo. Strength is a supernatural strength. There is an unlimited supply of strength, hindi lang po unlimited rice. There is a supply of supernatural strength, strength to finish our assignment. Tanong, alam niyo na po ba yung assignment niyo? Alam niyo na po ba kung sino yung mga taong pinapaabot sa inyo? Strength to finish is strong. Strength to finish the enemy of stronger than the strong man of the city, that the power of darkness will cease from operation. So, makita po natin ay we thank God that this year ay patuloy po special year of full manifestation. So, bawat isang narito po, sa mga lugar kayo naandon, ilagay ng Lord, doon po kayo gagamitin ng Panginoon. A year where the Spirit of Christ will become increasingly formed, and that formation of Christ in us is the hope of glory, filling the whole earth. So isang bagay po na makita natin at patuloy na ipanalangin. Lord, salamat po sa revelation knowledge mo. Every time na ako ay nagbabasa ng Biblia, every time na ako ay nananalangin at nakikipag-usap sa iyo, nawa po ay patuloy na makita natin. Nais ng Lord na lumago tayo at patuloy pong manangan sa Kanya at sa Kanya pong mga pangako at gamitin po ang bawat isa sa atin in advancing His kingdom. Heavenly Father, salamat po sa iyong pong biyaya at dalangin ko na ikaw po ang siyang manguna. Salamat po na ang bawat isang naririto ay gagamitin mo to advance your kingdom. As we pray, Lord, that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po na makita ng bawat isa na you value us very much. We are precious in your sight. At patuloy po na sa pagiging good steward din namin ng lahat ng aming tinanggap, ng aming pangangatawan pisikal, at lalo higit ng aming pangangatawan o yung aming pong spirit man na patuloy namin pakainin, nurturing, at patuloy pong matured, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na itinuturo mo po sa amin. Ikaw po ang patuloy na manguna at salamat po, pagpalain mo po ang bawat isang naririto at higit pang biyaya ang kanilang matanggap, Panginoon. Ang Thanksgiving, Panginoon, ay laging mamutawi sa aming mga labi at ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.